Let me share with you my message this morning entitled, Nakakalungkot, no? Ang sobrang lungkot. Yan. Sabi mo nga, nakakalungkot ang sobrang lungkot. So this message po ay galing po kay Bishop Manny. No? So good morning din po sa mga online na kasama natin ngayon. Hopefully po ay hindi pa kayo binabagyo. No? So tanong ko lang po, ilan dito ang naka-experience ng kalungkutan? Taas ang kamay. Yung nalungkot ka na. Ayan. Sino rin dito po ang masaya sa buhay? Ayan. Okay lang ba kayo? O ilan dito ang nalulungkot pero masaya? Ayan. Yeah, that's good. At ito naman, ilan dito ang napaghahalo-halo mo na yung dalawa ng sabay? Di ba yun? Malungkot ka naman. Alam mo yun, di mo na maintindihan. No? Mabigat po yan, yung pag ganyang pangyayari. No? So sa panahon po natin ngayon, nakaka-experience tayo ng sobrang kalungkutan. Okay? And this morning, pag-uusapan natin yung danger of deep sadness kasi it is really sad to be sad. And tanong ko po is, will ba ni Lord na tayo ay maging malungkot? So, sabi dito, when deep sadness is experienced frequently or for long periods, it can have serious effects on a person's emotional, mental, and physical health. Kapag ang malalim daw na kalungkutan ay laging nararanasan o nangyayari sa matagal na panahon, may seryoso itong epekto sa buhay ng isang tao sa kanyang emosyon, pag-iisip, maging sa kanyang pisikal na kalalagayan. Nito lang ay nagulantang ang buong bansa no, sa isang nakakagulat na, na news. Katulad ng nangyari kay Eman Atienza. Tama ba? Okay, lahat tayo ay sobrang na-move, na apektuhan sa pagkamatay ng isang batang katulad niya, aside from content creator, anak ni Kuya Kim Atienza, siya rin po ay isang Kristiyano na katulad natin. She was 19 years old. She passed away last October 22, 2025, and she lost her beautiful, vibrant life due to her bipolar condition. So, ngayon, ang goal natin, maintindihan natin yung nangyari. At ang goal natin, kung nangyayari man sa atin, paano natin siya i-address? At paano tayo makakatulong sa iba na nakaka-experience ng ganito? Ano ang bipolar condition? Ang bipolar condition po is a mental health condition kung saan ang emosyon ay matindi at pagbago-bago. Mula sa sobrang saya or manic hanggang sa sobrang lungkot or depression. Hindi ito mood swings, di ba? Na bigla lang okay siya kanina at biglang hindi na siya okay ngayon. Hindi lang siya ganun. Ito ay malalim, matagal at nakakaapektong pag-iisip at pag-uugali na nagaganap araw-araw sa kanyang gawain. Kaya merong dalawang seri o yugto po ang pwedeng makita sa isang taong may bipolar condition. So pag-usapan natin yan. Unang-una ay ang tinatawag nating manic episode. Yan, sobrang saya. Okay. So tingnan natin si Eman sa kanyang manic episode. No, nakita natin sobrang sigla yung babae, no, yung bata. Labis na sigla, labis na tuwa, excessive excitement or overconfidence. Hindi porket masaya yung tao ay nasa normal siyang condition or kalalagayan. Makikita mo yan na mabilis magsalita, maraming plano, maraming sinasabi at minsan walang takot. Okay? Gumagawa siya ng mga padalos-dalos sa desisyon. At pwedeng nagpapakita ng sobrang paggastos o kaya naman pwedeng nagpapakita ng risky behavior. Okay? At madalas, ang ganitong mga tao ay kulang sa tulog, pero magugulat ka kasi hindi sila napapagod. Tama? So that's the first yugto o episode ng taong may bipolar disorder. Pangalawa ay depressive episode. Yan, no? So ito naman ay sobrang lungkot. No, pakinggan natin yung stage no ni Eman. Sige. So 2020 po naisama ito sa mga news at sa kay Tony Talks no, doon niya ata na mas naikwento na dumaan siya sa isang hindi successful na suicide, no. So ganun nangyari, no. Magugulat tayo kasi kakaiba itong unang nakita natin, di ba? Parehong tao pero magkaiba ng anyo. Kanina sobrang saya, ito naman sobrang lungkot. At this time, matinding lungkot at kawalan ng pag-asa, gana, laging nakahiga at may mga bagay na hindi na niya gusto, na gusto naman niyang ginagawa dati. Pwedeng mahirap matulog,
pwede ring tulog ng tulog. Okay? Persistent sadness and emptiness or loss of energy or motivation and the feeling of worthlessness or guilt. Actually, hindi naman nila tinatago eh. Actually, sila yung mga taong kita mo naman eh. Okay? Tanaw mo naman. Kaya lang, ang problema sa mga depressive episode, dito papasok yung pinaka-main phases ng bipolar disorder. At tinatawag natin itong MDD. Okay? Kasi may mga panganib ng suicidal thoughts or self-harm. Sige, pakita natin yun. Or tinatawag natin siyang major depressive disorder. Kasi yun naman ang main goal, no? Pinaka-main na phase, no, ng episode na ito. At kung may anak ka, tatay, nanay o kapamilya na bipolar at nandito sa episode na ito, kailangan na natin silang bantayan, huwag iwan. Nagpapakita na sila ng red flag at kailangan na silang bantayan. Tama ba? Kaya karamihan po ng mga ganitong tao, namamatay silang mag-isa sa loob ng tahanan. Dahil sa akin, bakit? Kasi mag-isa sila. Okay? At I hope, ang prayer ko po, after nitong message, makapagligtas tayo. Okay? Pag tinignan natin ang ating bansa, nakakalungkot. Sino po dito nalulungkot kayo sa bansa? Diba? Nakakalungkot ang bansa natin. Okay? Meron yung nangyari sa Cebu, kakatapos lang ng grabing magnitude na earthquake, dami namatay, dami nangyari. Tapos eto na naman, no? Binaha sila. No? At ang daming namatay. At hindi lang binaha, nakakakita ako ng mga sanggol, di ba, na nasa gilid, patay. Tapos ito naman, may na naman darating na bagyo, di ba, na parang nakakalungkot. Pag tinignan natin ng langit at baha, nakakalungkot. Pag tinignan natin ng social media, ang content, nakakalungkot. Ang dami pong nakakalungkot sa panahon ngayon, at ito po ay hindi normal. Tingnan mo nga yung katabi mo, o di ba, nakakalungkot. Ba? Hindi pala. Okay? So, delikado ang maging malungkot. Ano nga ba ang harm o panganib ng bipolar disorder? Pag-usapan natin. So, meron pong 6 dyan. Ay, 5 pala. Unang-una ay emotional. Magkakaroon ng panganib sa emotional state ng isang tao. Hindi mo control ang damdamin nito eh. Kaya mahirap mapanatili ang balancing buhay, whether extreme mania or manic or depression. Pangalawa, relational. Maaring masira ang relasyon ng pamilya, kaibigan, o asawa dahil sa biglang pagbabago ng ugali, which is marami ang hindi tanggap ng pamilya. At maganda na pag-uusapan natin sa church to para maging open tayo sa realidad na nangyayari sa bahay, sa komunidad, at sa paligid natin. Bakit nangyari to sa anak ko? Bakit ang bastos niya na? Bakit niya ako sinasagot? Lahat ito ay surface lang ng nangyayari within. Okay? Kung walang pangunawa, masisira ang relasyon. Ano pa? Financial or finances. Siyempre, sa manic episode pa lang, makikita natin na gumagastos siya ng labis o gumagawa ng hindi matinong desisyon. Siyempre, mauubos ang resources ng family. O kaya naman, pwedeng kapag nasa depressive condition, hindi na siya magtrabaho. Dati, masipag magtrabaho, pero dahil depressed, mukhang hindi na siya magtatrabaho. Ano pa? Health. Kapag hindi ito nagamot, maaaring magdulot ito ng matinding depression or banta ng self-harm. Right? And panglima ay spiritual. Siguro, tanong niyo sa akin, Reb, ang Kristiyano po ay hindi magkakaganyan. Ay, mali po kayo. Okay? Okay lang po ba kayo? Itong gumawa po ng message na ito ay si Bishop Manny. Bishop Manny Santiago ay ang head pastor or founder ng Life Giver Church. Meron po siyang nasa 80 plus. Hindi ko alam kung nasa 100 na sila. Churches around the globe. Pero naka-experience siya ng depression. Okay ba yun? So, wag po nating sabihin na hindi mangyayari sa akin to. Hindi ko naman sinasabi na mangyayari sa ito, pero wag nating baliwalain. Ako po, hindi man ako naka-experience medically, hindi man nasabi medically na ako ay naka-experience ng depression, but I can say I have the symptoms at na-experience ko po ito, I think 2 to 3 years ago. Diba yun? Ibig sabihin, sa isang taong bipolar, okay, maaaring makaranas siya ng pagkalayo sa Diyos at hindi na niya nararamdaman ng Lord eh. Kasi overwhelmed siya ng sarili niyang nararamdaman and so hindi na niya mararamdaman ang Panginoon Diyos. At dahil dito, feeling niya worthless ang lahat ng kanyang prayers, mawawalan ng pag-asa. And so, kung hindi na sumasagot at tahimik ang Diyos, para sa kanya, wala ng Diyos. Or pwedeng may Diyos pero hindi active ang Diyos natin. Tanong ko po, nagaganap ba ito sa Bible? Nangyari ba ito sa Bible? Ang Bible ay silent patungkol, ang Bible ba ay silent sa issue ng matinding kalungkutan?
Hindi po. Maging si David in the Bible ay nakaranas nito at yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Are you interested in our message today? Okay, maganda, take note tayo, picture, kasi maaring makatulong ito sa iyo, makatulong sa iba, at makapagligtas tayo. Psalms 42 verse 5 to 6 and 11, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Inulit niya sa verse 6, "My soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, okay, why the heights of Hermon, from the Mount Mizar." Umulit na naman sa 11, "Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." At umulit sa chapter 43. Pakita natin, yun ulit to. Kinamit niya ulit yung words. So kung i-divide natin ng dalawa, yung una negative, yung pangalawa positive, right? Pinapakita siguro yung present condition ng writer, tapos nakakakita siya ng hope na pwedeng magbago yung sitwasyon, okay, sa pangalawang part ng kanyang kanta. Tama ba? So una, sinabi niya, totoo na downcast siya. So siguro magandang lesson na pwede nating makuha dyan, okay lang umamin at magsabi, malungkot ako. Tama ba? Yung sinabi ni David, bakit ako nalulungkot? Okay? Tama ba? And here, in this particular verse 4, reveals a lot about David's inner condition. Makikita natin yung matinding kondisyon ni David, no, na nilabas niya sa mga awitin niya. Okay? Maging ang pinakamasaya o pinaka-vibrant na tao ay hindi makaka-escape sa depression, anxiety, and distress. So ano nga ba ang condition ni David inner? No? Unang-una ay meron siyang emotional distress and depression. Okay? Ibig sabihin, nagkakagulo-gulo sa loob niya. Parang merong tidal waves na nagaganap sa loob niya, may tornado, may hurricane na nagaganap. Nakakaramdam siya ng emotional drain, emptiness, tapos parang may lumalabas na mabibigat mula sa taas na nagpapakalawkaw ng kanyang kaloob-looban. Ibig sabihin, hindi lang ito physical disturbance, but the soul of the writer was truly troubled. Tama ba? At ang tawag dyan ng Bible ay despair. Why are you despair? Meron yan na pwedeng mangyari sa kahit na sino. Diba? Alam niyo po, maraming nagre-ready sa parating na malaking bagyo. Tama ba? Pero hindi nyo alam, may mga ilang tao, matagal nang may malaking bagyo sa isipan nila at inner self nila. Hindi natin alam, mukhang masaya, nagtumatawa, pero may malaking gulo deep inside them. Hindi mo pwedeng sabihin, in Jesus' name, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi po. Kasi pwedeng mangyari. Pangalawa, na nangyari kay David ay spiritual dryness and longing. You know? Sabi niya, "As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God and for the living God. When can I go and meet with God?" Okay? Gaya daw ng usa na naghahanap ng bukal na tubig, sabi ni David, "Lord, yung kaluluwa ko po ay uhaw na uhaw sa presensya mo." So he was longing for God's presence at na-feel niyang God is distant. Na para bang siya galing sa napakalayong lakbayin tapos naghahanap ng tubig pagkatapos nito. Uhaw na uhaw. Diba? Pangatlo ay nakaranas siya ng isolation and opposition. Okay? Na-feel ni David na siya ay pinutol mula sa komunidad kasi tumakbo siya sa wilderness or sa ilang at doon na niya nakatagpo ang Diyos at nakapag-create ng kanta. Paulit-ulit, di ba? Binasa natin kanina sa Psalms 42 at inulit-ulit sa Psalms 43. Ibig sabihin, na-isolate siya dahil sa isang circumstances na hindi niya kontrolado at tinapon siya sa wilderness. Hindi lang yun, na-feel din niya na para siyang pinagtutulong-tulungan. Na-experience niya po ba yung gano'n? Na parang you felt like, bakit ganun? Para akong pinagtutulong-tulungan. Wala nang tulong, tapos pinagtutulong-tulungan pa. Yung hari na minahal at binan pa niya ang siyang nagpapapatay sa kanya. Nung isang araw, bayani siya. Ngayon, kaaway siya. And there was a sense of abandonment and loneliness. And he was longing again to be loved by people na minsan niyang minahal. Nakikita niyo yung kwento ni David, na bigat. Pang-apat ay nagkaroon siya ng inner struggle between faith and despair. Bagamat sinasabi ni David na hindi siya hopeless,
Pero pinapakita niya na may inner struggle siya at walang makakatulong sa kanya. So nakita natin na sinabi niya, struggle siya eh. Pero may hope, meron siyang nasisilip na, na maliit na liwanag. Diba? Kapirasong hope. So ngayon, ang sinabi ni David, siya mismo ang nag-lecture sa sarili niya. Ano sabi niya? Teka muna, David, kinausap niya, bumalik ka sa Diyos. Ibalit mo ulit yung pag-asa mo sa Panginoon. Put your hope in God. When what he feels is despair, pero kailangan niyang labanan ng pinaniniwalaan niya. So, yung kanyang paniniwala must be greater dun sa kanyang nararamdaman. Kasi mabigat eh, pero sabi niya, alam ko, andyan ang Diyos eh. Okay ba yun? Tanong, sinong nagbalik sa kanya? Sinong nagbalik sa kanya sa Diyos? Ha? Wala na siyang kaibigan eh. Wala na siyang pastol, wala na siyang pamilya, walang nanay, tatay. Alam mo sino nagbalik sa kanya? Siya. Si David. Siyang nagbalik sa sarili niya sa Diyos. Sa panahong wala nang nag-i-encourage sa'yo, then start encouraging yourself. Alam ko minsan madaling magsisi, di ba? Hindi kasi ako chinat, hindi kasi ako in-encourage. Pero buhay na natin to eh. Wala tayong choice. Si David, dumating siya sa point na ganun. Wala na eh. So sabi niya, di ba, David, bumalik ka na. Saan niya binalik ang Panginoon? Sa kanyang puso? Sa wilderness. Saan niya binalik? Wilderness. Ang problema, meron tayong wrong notion sa wilderness, di ba? Pag sinabing wilderness, we call wilderness windangness. Windang na windang tayo. Di ba? Ilan sa inyo nakaranas na po ng ganun sa buhay? Yung ang tingin natin sa wilderness, a place of barrenness, a place kung saan there is no help. Ay nakakagulat kasi ang salitang wilderness in Hebrew is midvar. You know? The word wilderness in Hebrew is midvar. And in ancient or Hebrew mind, sa isip ng isang Hebrew, pag sinabing midvar, kino-consider niya ang place na to hindi gulo, but it is a place of order. Lugar siya ng kaayusan. Okay? Tinatapon ako sa lugar kung saan ako magugulo at sa lugar na yon ako aayusin ng Diyos. So ang concept ng midvar in the Bible ay order. Can you say with me, order? O tanong mo sa katabi mo, anong order mo? Ayan. Isang bucket meal, tama ba? Bucket, ayan. No? Kasi mali ang tingin natin sa wilderness. Kaya kapag sinabing wilderness, ang creation natin sa mind, okay, ay alin? Ay chaos, darkness, heaviness, unknown, battle. Pero sa Bible po, ang wilderness is a place where God puts everything in order. Wow. Amen? Naantok ba kayo? Parang ang lungkot nyo naman. Sobrang lungkot. Huwag naman masyadong malungkot. Ano ba? Panguli ay determined faith. Nakakita tayo sa kanya ng determined faith. Yung inner condition ni David ay pagbabalik sa kanya ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Tanong ko po, nayanig ba si David? Nayanig ba si David? Yes. Tama ba? Nawala ba yung faith ni David? Hindi nawala, pero humina. Tama ba? Nawalan ba siya ng pag-asa? Hindi. Meron, pero nanghina. Despite his distress, here comes David declaring, I will yet praise Him. And that praises po expresses determined faith, a resolve to trust and worship God again even in this miserable situation. Sinasabi niya, even though he doesn't feel yet, sige next. Sa tayo. You know, even though he doesn't feel yet the joy, the relief, and answer of the Lord, sabi niya, hindi, nagde-desisyon ako, babalik ako kay Lord. Amen? Bakit? Kasi, sabi ni David, hindi na maganda yung sobrang lungkot na ako. Ang tagal ko nang malungkot. Tama? Ang lalim na ng lungkot ko. Kaya naman, Brad, sis, tumayo ka na dyan. Bumalik ka na sa church, bumalik ka sa mentor, bumalik sa scripture, bumalik sa pananampalataya, bumalik sa pag-asa at bumalik sa Panginoong Diyos.
Amen? Pinakamalakas naman na palakpak sa Panginoon. So ang ginawa ni David, kinaladkad niya ang sarili niya pabalik o paalis sa depression, sa distress. Siya mismo naghila sa kanya pataas sa kanyang bagsak na katawan at bagsak na espiritu. Saan niya nakuha yon? Sa loob ng wilderness. Wilderness. Ang matindi pa niyan, most of David's greatest psalms, si David kasi kilalang worshiper eh. Alam niyo ba na halos lahat ng mga magagandang awitin niya, nagawa niya hindi sa palasyo, pero sa wilderness. Ibig sabihin, mga kapatid, listen to me. So kung nasa wilderness ka ngayon, diyan ka gagawa ng maraming kanta, kwento at patotoo. Amen? Amen? Yung hindi ka naman singer, pero, gumaganong-ganong ka na, di ba? Ha? Ba? O yan, hanggang mamaya, hindi nyo makakalimutan yan, di ba? Magugulat kayo, yung tunog ng bagyo mamaya, ganyan na rin. Gumaganon yung ano. Okay lang ba kaya? Yung nagigets ng mga iba, di ba? Manood po kayo ng Facebook minsan para magets nyo yung joke ko minsan. Ha? Di ba? So, balikan natin. What is the danger of deep sadness if frequently experienced? Okay? When deep sadness is experienced frequently or for long periods, it can have serious effects on a person's emotional, mental, and physical health. Pasensya na, pero hindi ko na kaya, tutuloy ko yung lungkot. Sinabi ko na nga delikado, di ba? Pero kung sakali pinatulan natin yung lungkot, ano ang posibleng panganib na ma-experience mo? Pag tumuloy ang lungkot, merong, number one, emotional and mental dangers. Magkakaroon ng emotional and mental dangers. Sobrang lungkot leads to depression. Malalim na yung lungkot mo. Hindi mo na pwedeng ituloy yan. Hindi lang yun. Ang sobrang lungkot also leads to anxiety. Ang anxiety po ay sadness that can lead to chronic worries na may halong fear. Mararamdaman ng isang tao through anxiety na helpless siya tapos ang laki-laki ng problema niya. Wala nang tumutulong, feeling niya ang laki-laki pa ng problema. Tawag dyan ay kagulumihanan. Di ba? Yung word pa lang, nagugulo ka na. O in other words, nakakapagpabagabag, nababagabag. Tama? Balikan nyo nga ako, nakakapagpabagabag. O diba, nagulo na kayo? Word pa lang malungkot na nakakalungkot talaga, nakakabagabag talaga. Okay? At sobrang lungkot leads to low self-worth. Madalas na ang lungkot, syempre, ang feel mo na unloved ka eh. Kaya magugulat po kayo, no, sa isang taong merong depression, kahit na anong amount ng pag-ibig ang ibigay sa'yo, ang feeling mo, unloved ka. Kahit ilang daming I love you ang sabihin, okay, feeling mo, hindi ka pa rin love. Tapos meron pang matching pakiramdam of uselessness at insignificance. At sobrang lungkot leads to suicidal thoughts. If sadness remains unresolved, it can lead to thoughts, death, or suicide. Magpaplano ka na ngayong magpakamatay. Iba-iba nang binibili mo na pupunta ka na ng ng DIY at hindi ka na pupunta sa mga pupunta ka doon sa mga diba, yung mga bagay na makakapanakit ng katawan. So, sabi nga ni Bishop, no, meron daw nagsabi sa kanya, Bishop, gusto ko na magpakamatay. Sabi ni Bishop, huwag ka na magpakamatay. Kasi yung mabuhay pa lang sa lupa ay pagpapakamatay na. Hindi po ba totoo yun? Ang hirap mabuhay sa mundong ito. At huwag kang mag-alala kasi lahat naman tayo mamamatay. Huwag mo na lang madaliin. Amen? Amen po ba? Number 2, na pwedeng mangyaring danger, okay, ay relational dangers. Siyempre, sobrang lungkot, magkakaroon ng withdrawal from others. The person may isolate themselves, they will try to avoid their families, friends, and even the church. Dati, no, pag may mga gustong-gusto niya, maraming tao, pero ngayon ayaw niya nang sumama sa mga tao. Gusto niya nasa kwarto na lang siya. Okay, sobrang lungkot leads to miscommunication. Tama ang sentences, tama ang mga salita, pero hindi na tama ang pangunawa. Sadness can make a person easily offended. Kaya minsan maingat ka magsalita sa harapan nila kasi madali silang masaktan. Tama ba? Ano ba? Sobrang lungkot leads to broken relationships. Because of emotional withdrawal at irritability ng tao, relationships now can suffer. Ano nangyayari? Pagkasira ng relasyon ng ina sa anak, ng anak sa ina, magkapatid o ama sa anak at anak sa ama o magkaibigan. Bakit? Kasi gigibain ng lungkot ang relasyon ng tao sa kapwa-tao.
Pangatlong danger is physical and behavioral dangers. Sobrang lungkot leads to fatigue and sleep problems. Sadness often disrupts rest and drains energy. Pagkaubos at pagkaupos ng enerhiya. Pag sobrang lungkot, feeling mo lagi pagod ka. Kagigising mo lang pagod ka na. Diba? Ano pa? Siyempre, hihina ang immune system mo. Ano mangyayari kung hihina ang immune system? Masisira ang katawan. Maglalabasan na napakaraming problema sa katawan o pagkasira ng mga internal organs na napaka-vital upang mabuhay ng maayos. Kaya magugulat tayo, maraming hindi naman nagpakamatay, pero namatay sila kasi nga lumabas yung mga sakit. Dala ng mga depressions inside niya. Ano pa? Loss of appetite or overeating. Whether wala ng gana kumain o kain naman ng kain. And both extremes can occur as an emotional coping mechanism ng isang tao. Okay? Ano pang danger? Pang-apat, okay, after nito ay malapit tayo magtapos, ay spiritual dangers. Pag tumuloy ang sobrang lungkot, magkakaroon ng loss of faith or hope in God. Sa pool, pati Christianity mo. Sa pool ang relationship mo kay Lord, giba ang relationship mo sa churches, at giba ang relationship mo sa mga taong concern ay ang spiritual well-being mo. Continuous sadness can make someone feel abandoned by God. Sasabihin niya, in-abandon ako ni Lord. Hindi na siya gumagalaw. Wala akong nararamdaman sa Kanya. Hindi na niya ako pinapasaya. Pagkawala ng pananalig at pagkawala ng pag-asa sa ginagawa ng Diyos. Dahil dito, hindi mo na naiintindihan ang scripture na dating naiintindihan mo. Dati memorize pa nga niya, ngayon hindi niya na maintindihan. Okay? Same scripture na naiintindihan mo noon, hindi mo na naiintindihan ngayon. Why? Because sa sobrang overwhelming na kalungkutan. Ayan. Nalungkot ako, may nabasa akong minutes doon. 15 minutes na lang. Okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka pwedeng malungkot ng tuloy-tuloy. Ayan. Okay lang malungkot, wag tuloy-tuloy. Ano ba? Sobrang lungkot leads to bitterness or guilt. Ang dami na niyang sinisisi. Church, tao, hindi niyo ako tinutulungan, hindi niyo ako fina-follow up. Ang laki-laki ng guilt niya. Feeling niya hindi niya deserve. Ang dami kong nagawang kasalanan, hindi ako pwedeng umatin, ganito kasi ako. Sobrang lungkot can lead to resentment, blame, questioning God's goodness, and even the love of others. Okay? Ano pa? Neglect of prayer and worship. Okay? The person may drift away from spiritual discipline that brings healing. Pagbitaw sa panalangin, walang Diyos siguro, o kaya kung may Diyos, distant na siya sa akin. Walang gana sa pagsamba at paghinto ng pagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, hindi maganda ang sobrang lungkot. Hindi ko sinasabing hindi tayo malungkot, pero hindi siya maganda. So ang tanong, paano ako makakabalik sa aking joy? Okay? May sagot si David, which is isa lang. Sabi niya, malungkot ka? Opo. David, hilain mo yung sarili mo, pabalik sa pag-asa sa Diyos. Wala na akong ibang masabi kasi yun ang sabi ni David eh. Pero siguro magandang tanong din natin, paano din natin makatulong sa isang tao o sa iba, diba, na nakaka-experience ng sobrang lungkot. Alam niyo po, tumingin kayo sa pamilya ninyo, sino ang malungkot? Baka ang saya-saya ninyo pero may malungkot sa pamilya. Tumingin po kayo sa church, sino ang malungkot? Tumingin kayo sa community, sino ang malungkot? Okay. Paano ako makakatulong? Hindi naman ako doktor o psychiatrist. Hindi naman ako marunong mag-counsel. Hindi naman ako expert. Paano na yan? Paano tayo makakatulong? Paano makakatulong ang church? So today, we'll be creating a new ministry. Are you excited? To address the problem of excessive deep sadness that is happening around. So, hindi ko naman sinasabi, 100% matutulungan natin sila. Pero at least, makakatulong tayo kahit papaano. Okay, meron tayong i-release talaga, ano? Hindi naman siya eksaktong i-release talaga, pero ang prayer natin, mangyari ito ngayon sa bawat isa sa atin. At ito ang magiging bagong ministry natin. Maraming kumakanta, maraming tumutugtog. Pero I think ito ang importanteng gawin natin ngayon. Number 1 is be present. Can you say with me, be present? Or the ministry of presence. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Diba? Bulat-lat ang mata, tignan mabuti anong pangyayari. May katabi ka, sobrang lungkot, anong gagawin mo? Unang-unang gagawin mo, samahan mo. Magpakita, magparamdam, samahan. Sabi nga dito, sometimes, the best help is simply being there. Alam niyo ba na minsan ang pinakamalaking tulong natin
ay yung nandun ka lang. Malungkot ka, samahan kita. Baka wala akong sagot sa mga tanong mo, pero pwede kitang samahan. Alam niyo ba that depressed people often feel alone and seen, and they feel misunderstood. And so, you don't have to fix their pain. Just sit with them in it. Ano ba yung problema natin sa church? Ang church kasi, masyado tayong magagaling sa verses. Dami nating memorized na verse. Alam mo, gusto ko malaman mo, all things work together for good. Sabihin mo yun sa taong namatayan? For I know the plans I have for you. Papasok ba yun sa isip niya? Namatay tatay ko, may magandang plano ang Diyos. Sometimes, hindi mo kailangang i-fix yung problema nila. Sometimes, just sit with them. Amen? Sometimes, yung presence mo ay sumisigaw na hindi ka nag-iisa. Kahit hindi ka pa nagsasalita. Alam niyo sa panahon po na pinaka-miserable yung situation ni Job sa Bible, nung nakita siya ng mga kaibigan niya, mula ulo hanggang pa, punong-puno siya ng sore, sugat at lahat, alam niyo ba na hindi sila nagsalita? Okay. Anong ginawa nila? For 2 days, tinignan lang nila si Job, pero sinamahan nila. Pag ang isang tao pala ay nasa depressive episode na niya, i-visit mo siya. Magkaroon ng regular call. Magpakita, sumama, tumabi, bumisita, tumawag. Huwag manghusga. Bakit ka kasi ganyan? Diba? Hindi niya kailangan ng quick at magagandang advice mo. Sabi nga nung nabasa ko yung book, ganun tayo minsan, di ba? Ang dami nating alam. Okay? Ang kailangan niya, makikinig sa kanya. Huwag mag-conclude, huwag magpayo. Baka pwedeng samahan lang. Amen? Sabi mo na sa katabi mo, samahan lang. Okay? Reb, anong kailangan nila? Next, offer comforting words? No. Offer a comforting presence. Amen? Hindi nila kailangan ng payo mo. Ang kailangan nila, payong mo. Tanong mo ngayon katabi mo, may payong ka ba dyan? Paulan na, ha? Ingat tayo. Nasa yellow basket ko. Ay, wala pala. Kung gusto niyong bumili. Si Brendan kasi, pag nakikita ko, yellow basket nang nasa isip ko. No? Okay. Number 2, listen deeply. So, meron tayong ministry of presence. Dapat may ministry din tayo of listening. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Huwag magsalita, itikom ang bibig, makinig. Alam mo, sa Pilipinas, baliktad. Tama po ba? Ang bilis magsalita, after magsalita, saka lang iisipin, tama ba yung sinabi ko? Tapos, nagugulat ka, nakapatay na yung sinabi mo. Yung kinikwento natin kanina na babae na namatay, ay karamihan po doon ay nakabasa ng masasakit na salita na hindi pinag-isipan. People in depression po often feel like their pain doesn't matter. Yung mga nagsasabi, minsan, alam mo, ingat po tayo sa mga wordings sa sinasabi natin minsan na, Brad, naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo. Script lang yun. Narinig natin yan sa mga churches, trainings, na sinasabi natin, sabihin mo lang, naiintindihan kita. Script lang yun. Minsan, script natin yan para masabi na naiintindihan natin sila. Alam mo, this year lang, meron tayong namatayan na member. Matay siya ng magulang. Ang dami ko nakita doon sa online post niya, yung condolence. Ganyan naman talaga pag namamatayan, di ba? Mahal ka namin, ganyan. Alam mo, nung chinat ko yung mama, chinat ko yung tao, sabi ko sa kanya, hindi ko alam ano yung sasabihin ko sa'yo. Pero gusto ko malaman mo na gusto kitang samahang umiyak sa problema mong yan, sa pinagdadaanan mo. Diba? Ang bilis ating sabihin, naiintindihan kita, bakit namatayan ka ba ng tatay? Aso, namatayan ka. Namatayan siya ng tatay. Namatayan ka siguro ng kapatid, pero iba rin yung namatayan ng tatay. Nagigets niyo ako? Huwag nating sabing naiintindihan natin kung hindi mo talaga pinagdaanan. Right? Kaya nga, ang importante po is listening. At sana kung may bagong course offered sa mga universities, that is Bachelor of Science in Listening. Bakit? Kasi lahat gustong dumaldal, kulang ang nakikinig. Tama ba? Sa bahay, walang nakikinig sa atin. Lahat nagdadaldal. Alam niyo ba that God listens to our cries? Kaya listening validates their worth. The moment may taong malungkot, makinig. Amen? And when we listen with empathy,
we reflect how God listens to these people. Alam mo ba yung pakikinig mo lang, parang naramdaman na rin nilang pinapakinggan sila ng Diyos. Wow. Ask gently, paano ako makakatulong? Help me to help you. Pwede ba tulungan mo ako? Paano kita tulungan? Ang mga hari po nung araw po, no, ay pag may problema sila, ang pinapatawag nila, hindi yung mga gabinete, kasi yung mga gabinete niya ang nagbibigay ng sakit ng ulo niya. Anong pinapatawag ng hari noon pag malungkot siya? Nagpapatawag siya ng jester or mga clown. Bakit? Kasi nakikinig sila at nagpapatawa sa kanya. So wag i-minimize ang feelings, dapat evaluate. At ang good news ko po sa inyo, actually, listen to me, actually, nagsisimula ng healing sa pakikinig. Minsan pala, sa pakikinig mo lang sa kanya, nagsisimula ng gumagaling yung mama, yung tao. Pangatlo, pray with and for them, or the ministry of intercession. Are we learning? Amen. Thank you, Jesus. Pray with them and for them, or the ministry of intercession. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So una, ministry of presence, listening, intercession. So begin to tap the spiritual source. Hindi ko minimenos ang doktor sa issue ng counseling, pero mas malaki po ang tulong ng panalangin. Naniniwala pa rin ako na napakalaki pa rin ng tulong ng panalangin. Depression can make people feel distant from God, but when you pray for them, even when they can't pray for themselves, through your prayer, you become a bridge of faith, hope, and love. Kasi hindi na nila kayang manalangin eh. Pero sa prayer mo pala, nabibridge mo yung gap. Ikaw mismo gumagawa ka ng bridge between him or her and God. Paano tayo magpipray? Diba? Panginoon, oh God. Minsan may mga ganong Kristiyano, diba? Parang nag-iiba yung intonation ng voice kapag nananalangin. Diba? Sabi ng Panginoon. Huwag naman tayo pag nagpipray tayo ng mga tao. The Lord God said in His Word in Deuteronomy. Diba? Pag nagpipray tayo sa mga katulad ng mga ganyan tao, just pray a simple prayer. You don't need to modulate your voice para masabi na nasa yung Holy Spirit. Horabasyak katalar. Grabe, no? Sobrang tindi. Pray simply. Make it a heartfelt prayer of comfort and peace. Ito, magandang klaseng prayer natin. Tell that person, Lord, mabigat po ang nararanasan ng kapatid ko. Lord, tulong lang po. Di ba napakaganda? Napakasimple ng prayer. Hindi kasi pahabaan pero paintindihan. Dami mong sinabi, hindi niya na naintindihan. Gulong-gulo na yung tao, gulong-gulo pa sa sinabi mo. Ano na yung sinabi niya? Dami mong verse sa sinabi, tapos King James pa, di ba? Ang sakit sa ulo. Di ba? Remind him or her of God's promises to him or her and send encouraging verses or maybe send na mga magagandang worship songs. Malaking tulong yun sa tao. Pang-apat, encourage gently or the ministry of encouragement. Sino gusto mangyari ito sa buhay niya? Sino gusto maging part ng bagong ministry na to? Amen? The ministry of encouragement. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Reb, wala ako masyadong alam sa pagkanta. Alam ko. Hindi, joke lang. Hindi ako masyadong magaling tumugtog. Marunong akong mag-encourage. Maganda po yan. Bigyan mo ako ng bagsak na tao, Reb, papapangiti ko at kahit papaano, mabigyan ko ng konting liwanag ang buhay niya. Ganda nun, tama ba? Amen? Providing the voice of hope to these people. People in depression po need hope. So encourage. Reb, anong mga encouraging words ang magandang sabihin ko sa kanila? Basta mga word na kontra sa mga nararanasan nila. Ang lungkot ko, hindi, konting lang. Ba? Huwag mo silang i-pressure, inspire mo sila. Huwag mong takutin para mabago. Alisin mo yung takot. Kahit hindi malalaking miracle ang pinangako mo sa kanya, basta i-encourage mo lang siya enough para ma-penetrate ito sa kanyang puso. Minsan kasi, di ba, parang minamaliit natin minsan yung mga progress na meron sila. Alam mo yung mga ganyan tao, minsan matagal ang progress at maliit. Pero, dapat, the best thing to do, okay, is to celebrate small victories. Amen? Say to him or her, alam mo, listen to me, your story isn't over. English. Sabihin mo English, ha? Your story isn't over.
Diba? Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Isang napakagandang pelikula ang lalabas mula sa bawat episode ng iyong buhay. At nakakakita ako ng liwanag because God is still writing your story. Are you here? Ang ganda, di ba? Amen? Anong gagawin ko? Speak life, not lectures. Wag tatatatat. Ang dami mo sinasabi eh. Pakita mo sa kanya na may pagbabago. Di ba? Rev, 2 hours lang ako matulog. Sige, pag-pray natin, maging 3 hours. O naging 3 hours. Oh, thank you, Lord. Diba? Ano, 3 hours lang tulog mo? Ano ba yan? Diba? Celebrate small victories. Rev, nakakakain na ako 3 beses isang araw. Diba? Dati hindi na ako makain eh. Celebrate. Be sensitive to God's miracle. Kolektahin mo kahit maliit na ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. At kahit maliit, listen to me, ang mahalaga, may galaw at may progress. Amen? Palapakan naman natin ang Panginoon Diyos. Second to the last, guide them towards healing. So, guide them toward healing or the ministry of wisdom. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Mangolekta ng mga advices o mga maliliit na nuggets of information o collection ng wisdom dahil importante ito sa buhay ng isang nagugulumihanan. Sometimes, the most loving that you can do is to help him or her find an advisor. Parang ganito yan. Okay? Tulungan mo yung tao maghanap ng doktor, ng professional. Diba? O kaya naman pastoral support. Pwede rin counseling ng isang mentor o coach. Kasi ang depression is both emotional and physical. So alalayan mo siya patungo sa isang tulong professional. Huwag magtipid sa gastos. Mas mabuti nang mawala ang pera kaysa mawala ang tao. Hindi lang yun. Offer them an appointment if they are afraid. Samahan. Alam nyo ba na ang humingi ng tulong ay malaking tulong? Ulitin ko po, ang humingi ng tulong ay malaking tulong. I have a good news. Alam nyo po, bakit ko to ginagawa? Ba't ko to sinishare? Kasi gusto ko malaman po ninyo na ang Lighthouse wants to help. Kung meron man sa inyo dito, meron kayong kalungkutan o sobrang lungkot nyo or meron kayong part ng family na malungkot, please lang po, humingi kayo ng tulong. Huwag kayong matakot magsabi sa amin because we want to help. Amen? Next year, ang target ko po ang church ay maging open siya 7 days a week. Na meron nandito lang, diba? Pwede kayong umiyak lang dito, pwede kayong magstay lang dito, magpahinga. Dito wag namang matulog, tama ba? Pero lalagyan namin ng mga tables, lalagyan namin ng mga sala. At ang goal namin is to really listen. Baka marami sa inyo, gusto nyo lang ng tulong. At ang goal natin ng church, maging ganun tayo. Kasi nakakasawa na, kanta tayo ng kanta, speak in tongues tayo ng speak in tongues, pero wala naman tayong pagmamahal sa tao. Amen? And let me end with this, love consistently, or the ministry of love. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstances. Ang pinakamagandang paraan ay consistent penetrating love. Kasi ito ang gigiba ng pader at ito ang magtatayo ng bago. Jesus stayed and remained with the broken until mabunot ang kanilang mga sufferings. Paano kung malayo yung tao, Rev? Tawagan. Iparamdam. Ang pag-ibig ay nagpe-penetrate maging sa 4 na pader ng bahay, maging sa wifi. Love is patience and healing takes time. Sabi natin, love is patience. Tama ba? At sabi natin, healing takes time. So mukhang para magawa natin ito at ma-preserve natin yung tulong sa tao, kung it takes time ang paggaling, kailangan natin ng pagmamahal. Because only love can patiently wait for that person to be healed. Love. Keep loving them as Jesus loves them. And love them unconditionally. Mga kapatid, bakit? Sa akin, bakit? Kasi buhay yan. Buhay. Tapos na po ako. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Balikan natin ano po yung mga 6 na ministry na magandang gawin natin na ibalik ang tao sa pagiging masaya at pag-asa. Number 1 is, be present. Number 2, listen deeply. Number 3, pray with and for them. 4, encourage gently.
Number 5, guide them towards healing. And 6, love consistently. Tatayo tayong lahat. Mga kapatid, hindi natin alam, pero baka ang preaching na to ay makakapagligtas ng tao sa susunod na panahon. O maaaring ngayon o bukas o sa mga makalawa. So starting today, presence over pressure, compassion over correction, consistency over quick fixes, and shine steadily beside them until they see God's light again. Hindi man natin mabago agad-agad o ng malaki, pero kahit konti makatulong tayo, sapat na yun. Mga kapatid, hindi kayang labanan ang konting liwanag ng kadiliman na pwedeng ilagay natin sa isang tao. Pwede mong sabihin, Reb, maliit lang na ilaw ang nailagay ko sa kanya. Hindi kaya ng maliit na liwanag labanan ng kadiliman. Alam niyo po, lately po sa biyaya ng Diyos, hindi ko na po babanggitin, pero ilang mga tao po ang naibalik ko sa pag-asa, sa saya, at higit sa lahat sa Diyos. Hindi po mabilis, hindi biro, pero unti-unti, nakakabalik sila. Nagkakaroon sila ng pag-asa. Nagkakaroon sila ng pangarap ulit. Nagkakaroon sila ng saya ulit. Nakakatulog sila ulit. Ilan lang sila. Pero how much, paano kung tayo lahat ay maghanap din ng mga taong tutulungan natin? Diba? May mga times, kailangan mong mapuyat para makinig. Kailangan mong umiyak. Maraming times, kailangan gumastos. Hindi siya mabilis, pero merong pagbabagong nangyayari. Church, konting bait naman. Sabi nga ni Kuya Kim, anong sabi niya? With a little kindness. Sana konting bait naman tayo. Konting pagmamahal naman. Konting care naman. Kasi ang cruel na ng mundo at nangyayari eh. So please, wag na tayong sumali. Wag na tayong magdala ng bigat sa tao. Starting today, ang trabaho natin, hindi dagdagan ng bigat ng tao o ng mundo, pero at least maiangat natin ang buhay ng tao. Kahit pa paano, at makaandar sila ulit sa takbuhin ng buhay. Mga kapatid, stop being cruel. Be kind. Be kind to your children. Be kind to your spouses. Be kind to your friends. Be kind to yourself. So oras pang ito, tataas ating mga kamay. And I want you to sing this song.